Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Araw ng Miyerkules sa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Mula sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong ang ating Panginoong Hesus mula sa kanyang mga tagasunod ay pumili at humirang ng tinawag niyang mga apostol. Apostol, ibig sabihin, isinugo. At sila ay isinugo, ipinadala sa natatanging misyon. Hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo, ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Itong pagsusugo sa mga apostol ay nangyari panahon ng ating Panginoong Hesus. At ang mensahe, ipangaral na malapit ng maghari ang Diyos. Ang tagal na nitong nangyari. Ang tagal na itong sinabi ng ating Panginoon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating ang sinasabing kaharian ng Diyos. Paano natin ito uunawain? Hindi ba talaga ganoon kapanipaniwala ang salita ng ating Panginoon? Magandang alamin na nung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga apostol, humayo kayo, ipangaral ninyo malapit na ang paghahari ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa paghahari ng kapayapaan, sa paghahari ng katarungan, sa paghahari ng pag-ibig. At ito ay magandang unawain natin sapagkat mahirap na intindihin itong sinabi ng ating Panginoon sa kanyang literal na pagkasulat. Kasi kapag iintindihin natin sa kung papaano sa isinulat, maliligaw tayo ng pag-unawa. Sasabihin natin, hindi naman yata totoo ang sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga diba, mahalaga sa pag-aaral ng Biblia yung konteksto. Kailan sinabi, kanino sinabi, paano sinabi, at ano yung umiiral na pag-unawa sa mga salita na binanggit. Mahalaga yun kasi kung uunawain natin siya sa kung ano ang pagkaunawa natin sa mga sinasabing salita sa panahon natin ngayon, talagang maliligaw tayo at magkakamali ng pagkaunawa. Kaya nung sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, humayo kayo, ipangaral ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Nangyari ito sa kanyang pagkamatay, di ba? Sa kanyang kamatayan sa krus, nabuksan ang kalangitan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, sinasabing napunit, nahati ang tabing ng templo. Sa kanyang kamatayan sa krus, na ipagkaloob sa atin ang napakagandang biyaya, kapatawaran at kaligtasan. Kaya nga, pwedeng-pwede nating sabihin, tayo'y ligtas na. Tayo ay napagkalooban na ng biyaya para mapatawad sa ating mga kasalanan. At nangyari yan sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Pero hindi tayo dapat magpakasiguro at mauupo na lang at mag-aantay na lang kung kailan mamamatay. Kasi ligtas na ako. Hindi. Ligtas na tayo, oo, pero hindi pa. Paano yon?
Ligtas na tayo dahil sa kapangyarihan ng pagkamatay na ito ni Jesus sa krus. At iyon naman ang dahilan ng kanyang kamatayan, di ba? Upang tayo'y iligtas sa kasalanan. Pero hindi pa, sapagkat sa paglalakbay sa buhay, patuloy pa rin tayong nagkakasala. Kaya kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan natin ang mga sakramento ng Diyos upang patuloy tayong manatili sa grasya, sa biyaya ng Diyos. Na kung may pagkakataon na tayo ay bumabagsak sa kasalanan, nandyan ang sakramento ng kumpisal upang tayo'y makabalik sa biyaya at presensya ng Diyos. Kaya, salamat sa biyayang ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Naririto na ang kaharian ng Diyos kung saan hinahayaan nating umiral ang katarungan, ang kapayapaan, ang pagmamahalan. At patuloy na iiral ang paghaharing ito ng Diyos kung magiging kabahagi tayo ng Diyos sa misyon na ito. Humayo kayo, ipangaral ang mabuting balita, ipahayag, malapit ng maghari ang Diyos, na sa katotohanan naghahari na nga. At ang pinaka-fullness of life na tinatawag ay mangyayari kapag tayo'y humarap na sa Diyos doon sa kabilang buhay. Amen.